Okay, hello guys. Kumusta po kayong lahat? Noldi Sinto po. Welcome to my YouTube channel, 5 Aspect of Life Channel TV. View my video and keep the lesson learned. Please subscribe, like, and Okay, great morning guys. Kumusta kayong lahat? Mga Bible believers, mga Bible lovers. Okay guys. Okay, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na ang i-share ko lamang ay sumaryo about the Bible background upang maging inspiration sa mga Bible believers, lalo na sa mga kabataan na nagbabasa ng Biblia. Dagdag information to labot sa background sa mga aklat ng Biblia. Okay guys, andito tayo sa pangatlo. Ano ba ang pangatlo na aklat ng Biblia? Ang pangatlong aklat ng Biblia ay Levitico. Levitico guys. At ang writer nito ay si Moises din. At sinusulat ni Moises doon sa Kamingawan or wilderness. At sinusulat niya ito noong 1512 WKP. Okay. Ano naman ang pang-apat? Ang pang-apat na aklat ng Biblia guys ay Numeros. Okay. Numeros. At ang writer nito ay si Moises din. Sinusulat ni Moises ang aklat na ito doon rin sa Kamingawan in 1973 WKP. Excuse me ha. 1473 WKP. 1473. Okay guys. Ano naman ang panglima? Ang panglimang aklat ng Biblia natin ay Deuteronomy. Deuteronomy in Visayan pronunciation. Deuteronomy. At ang writer nito ay si Moises din. 5 aklat ang writer si Moises. From Genesis to Deuteronomy. At sinusulat niya doon sa kapatagan ng Moab in year 1473 WKP. Okay guys, ano naman ang pang-anim? Tuloy tayo. Anong aklat ang pang-anim dito sa ating mga Biblia? Ang pang-anim ay Josue. Kinukuha sa pangalan ng karakter, Josue. At ang magsusulat or ang writer nito ay si Josue. Sinusulat ni Josue ang aklat na to doon sa Kanaan. At sinusulat niya ang aklat na to noong 1450 WKP. 1450 WKP. Wala pang kumong panahon. In English term, BCE, before Christ era. Okay guys, patuloy tayo. Ano naman ang pangpito? Pangpitong aklat ay maghuhukom, Judges. Okay. At ang writer nito ay si Samuel. At sinusulat niya ang aklat na to doon sa Israel. Sinusulat niya ang aklat na to noong 1000 BCE. Okay guys. Ano naman ang pangwalo? Okay, ang pangwalong aklat sa mga Biblia natin ay Ruth. Kinukuha sa pangalan ng karakter na si Ruth. Babae ito, guys. Babae ito. At ang writer na sa aklat na to ay si Samuel. Sinusulat niya to sa Israel. At sinusulat niya na kompleto to sa pagsulat ni Samuel noong 1090 BCE.
Okay guys, ano naman ang pangsyam? Ang pangsyam na aklat sa ating mga Biblia ay Unang Samuel. Okay, siyempre ang writer nito ay si Manalagnang Samuel mismo. At sinusulat niya ang aklat na to doon sa Israel. At sinusulat niya to noong 1078 BCE. Okay, ano naman ang pangsampo? Ang pangsampong aklat guys, ito, Pangalawang Samuel. Ikalawang sulat, aklat, na kinukuha mismo sa pangalan ni Samuel, ang writer nito. At may kasama siya na sumulat nito, si Gad at si Nathan. Okay, mga propeta din ang mga taong ito kasama ni Samuel. Sinusulat nila ang aklat na to doon sa Israel at sinusulat ito noong 1040 BCE. Okay guys, dyan lang muna tayo sa 10. Okay. Pinangako ko na sa inyo guys, sa mga Bible believers at mga Bible lovers, na i-share ko sa inyo ang information, background ng Biblia. From cover to cover. Okay? Para maging inspiration to sa mga Bible believers, lalo na sa mga bata na habang sila ay nagbabasa sa Biblia ay may dagdag information sila as a background. Mas masaya tayong magbasa ng isang aklat kung may complete information tayo, background, summary sa isang aklat. Kaya ito ang gusto ko mangyari, na maging inspiration sa ating mga believers sa Bible. May dagdag information tayo. Kung sino ang nagsulat, saan ba sinusulat, o kailan ito sinusulat. Okay guys, ito pa ang gusto kong maparinig sa lahat ng mga viewers, ng mga Bible believers. Hindi tayo gusto na mangyari sa atin na may mga diskusyon, debate about the Bible. Pangit isipin ng mga kabataan na parang mag-away na dahil lang sa mga doctrine about religion. Kaya iwasan natin yan, yung mga debate. Ang gusto lang nating mangyari na ang complete information about the Bible, malaman nating lahat. Okay, yan lang ang kahilingan ko sa mga kapwa believer sa Bible. Huwag nating debatihan to, no? Iwasan natin yan. Dahil mas maganda ang takbo sa mga Bible readers pag ang tunay na tinuturo ng Biblia, yan ang ating ituro. Ang pag-ibig ng dakilang may kapal sa lahat ng mga tao, yan ang pinaka-importante. Huwag magdebate. Okay, thanks for watching, my beloved friends. Until the next video, see you again, my beloved friends.